Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters in Islam. So our today's topic is about racism. So let's begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang rasismo o racism? Racism is the belief that a particular race is superior or inferior to another. Ibig sabihin na ang particular na lahi ay nakatataas o nakabababa sa iba. That a person's social or moral traits are predetermined by his or her inborn biological characteristic. So, ibig sabihin na ang isang ugaling panglipunan o moral o moralidad ng isang tao ay pauna ng natukoy ayon sa kanyang kinagisnang biological na katangian. So, ang tinutukoy dito, ibig sabihin, halimbawa, yung kanyang kulay, yung nationality niya, yung iba dahil sa relihiyon, no? Ang rasismo ganito ibig sabihin, parang galit ka sa kanya kasi maitim siya, ganon. Galit ka sa kanya kasi ibang lahi niya, or namumuhi ka sa kanya dahil sa status ng buhay niya, dahil mahirap siya, dahil halimbawa mababa ang pinag-aralan niya, parang iba't ibang uri o iba't ibang reason ng pagiging pagkamuhi ng mga rasista sa isang tao. So iba't ibang reason, no? So this is the belief that different races should remain segregated and apart from one another. But you know, in Islam, such a racist attitudes abhorred and condemned in Islam. Ibig sabihin, yung ganyang klase ng pag-uugali, no, yung mga pag-uugali ng mga rasista, no, yan ay kinamumuhian sa Islam, no? Yan ay hindi tinatanggap sa Islam at yan ay nahatulan na sa Islam. Ibig sabihin, yan ay hindi maaring maging katangian ng isang Muslim. Dahil according to the Quran 49 verse 13, no, Suratul Hujurat, sinasabi rito na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha. So, ibig sabihin, o sangkatauhan, katotohanan kayo ay aming nilikha mula sa lalaki at babae. At dagdag pa rito, no, at amin kayong ginawa sa maraming pamayanan o mga bansa at mga tribo upang kayo ay magkakakilanlan. So, ibig sabihin, alam mo na, yung mga lahi, no, Amerikano, Pilipino, Indiano, Pakistan, yung mga lahi at yung mga tribo naman, yung parang katulad diyan sa atin sa Pilipinas, no, yung mga Maguindanao, Tausug, Maranao, yan yung mga tribes na sinasabi diyan, para tayo ay makilala natin yung isa't isa. Okay, kung saan tayo nabibilang, ganon. At dinagdag pa niya rito, no, inna akramakum, no, inna akramakum andallahi atqakum. So, ibig sabihin, tunay na ang pinakamarangal sa inyo para sa paningin ni Allah o para kay Allah ay yung atqakum. Ibig sabihin, may takot sa inyo. Ito yung muttaqun. So, ang muttaqun ay maraming beses binigkas sa iba't ibang sura sa Quran, no? Sapagkat isa ito sa mga kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging muttaqun, no? Pagkakaroon mo ng malaking takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this verse, no? In this verse, if you read the message, no? Kung unawain mo yung mensahe, no? This is not just for Muslims only, but Allah subhanahu wa ta'ala addressed all humanity, no? Ibig sabihin, para ito sa lahat, no? Hindi lang para sa mga Muslim. Kung unawain mo yung mensahe, ina-address dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan. Okay? Tayo bilang Muslim, no? Bilang Muslim, itinuro sa atin sa Islam yung pagkakapatiran,
no? Itinuro sa atin sa Islam yung pagkakapatiran, na tayo ay magkakapatid, na tayo ay pantay-pantay, na walang mababa, walang mataas, no? Yan ang itinuro sa atin sa Islam. Kaya naman dito, no, sa pagkakapatirang ito ay nagiging isang malaking parte o bahagi ng brotherhood of humanity. So, Islam with its universal concept, no, of its brotherhood rejects all the artificial and man-made marks of distinction. Ibig sabihin, sa Islam, dahil sa pagkakapatirang ito, dito ay tinatanggihan yung mga artificial o mga marka ng pagkakaiba-iba na gawa ng tao, no? Ibig sabihin, sa tao nagmumula yung mga, halimbawa, yung galit mo sa kanya dahil sa lahi niya, dahil sa kulay niya, dahil siya ay mahirap, ganon, no? So, sa tao nang galing yun, no? Sa atin, baga sa ating gawa natin yun, sarili nating gawa. Pero dito sa Islam, bilang tayo ay mga Muslim, hindi ito pinapayagan sa Islam, ang pagiging rasista, no? At kaya naman, dahil sa konseptong ito, no, ng pagkakapatiran, no one can claim any superiority above the others or over the others based on race, color, language, wealth, and etc. No? Iba't ibang reason para magkaroon ka ng pagkamuhi o galit sa kapwa mo, no? Pagiging rasista. And this is emphasized in the last sermon of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala exalted him, in different hadiths such as Sahih Muslim, hadith number 98, Sahih Bukhari, number 1623 and 1626, and At-Tirmidhi, number 1628 and 2046, and also in Ahmad, no, 23:105. Sabi rito sa hadith na to na all mankind is from Adam and Eve. So there is no Arabs that has any superiority over the non-Arabs, and non-Arabs has no any superiority over the Arabs. And also, a white people has no any superiority over a black, nor does a black has any superiority over a white, except the piety and righteousness. So, ibig sabihin, sa ibang translation, ginamit yung ang inyong Diyos ay iisa, ang inyong Ama ay iisa, pero dito, sinabi dito na ang lahat ng tao ay nilikha mula kay Adam at Eva. So, gamitin natin yan. At walang taong Arabo ang makahigit sa hindi taong Arabo, at walang hindi taong Arabo ang makahigit sa taong Arabo. Ganon din naman na walang taong puti ang makahigit sa taong itim, at walang taong itim ang makahigit sa taong puti, kundi ang pagkamakadiyos at pagkamatuwid. So, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pagiging makadiyos at pagiging matuwid. Hindi yung sa lahi ng tao o sa status ng buhay ng tao, kung ano yung pinagmulan ng tao, hindi dyan. Hindi dyan yan tinitignan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil para kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay pantay-pantay. As Muslims, it is a fundamental that we believe that the discriminatory exclusion based on race is alien to the spirit of our faith. And racism also divides people into us and them. God created us from a man and a woman, which means we are all the same. Moreover, we are created in the same process, and not in a manner which some are created with better mechanism than others. So, hindi ito, tayo ay nilikha
mula sa lalaki at babae at sa iisang proseso lang. Hindi ito katulad ng sasakyan na iba't iba yung brand, iba't iba yung manufacturer, kaya iba't iba rin yung mechanism. Mayroong maganda yung mechanism, mayroong hindi masyadong maganda. So hindi ganun, dahil tayo nag-iisa lamang yung ating tagapaglikha at iisa lang din yung proseso ng paglikha sa atin. But these differences are not wrong, but rather a sign from God. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran 30 verse 22, Surah Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala says here that وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَاتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala, kasama sa kanyang mga tanda yung paglikha ng mga kalangitan at kalupaan, ganun din ang pagkakaiba-iba ng ating mga lingwahe at ang ating mga alwanikum, ibig sabihin ang ating mga kulay. So meron pong nakarating sa aking mensahe na sinabi ng isang balik Islam at ang nagsabi nito ay born Muslim. Sinabi raw niya na ang mga born Muslim, yung iba hindi ko nila lahat, na mababa raw ang tingin nila sa balik Islam sapagkat ang balik Islam ay nabahiran na ng haram na gawain. Ibig sabihin, haram na pagkain, haram na inumin, basta mga haram na gawain. So para sa kanila hindi na ikhlas. Ngayon, halimbawa ang born Muslim ay nakapangako ng kasal sa isang balik Islam, at may nakita siyang katulad niya na born Muslim din, mas pipiliin daw niya yung katulad niya na yon na born Muslim kaysa doon sa balik Islam kahit na siya ay nakapangako na ng kasal doon. Dahil para nga sa kanila hindi na ikhlas yung balik Islam. So ibig sabihin, oo, hindi na nga ikhlas yung ng balik Islam dahil sa nabahiran ng mga haram na gawain nung kami ay mangmang pa sa Islam. Pero nung kami ay yumakap sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa kaming ikhlas. Ayon yan sa Quran na ang sino mang angkan ng kasulatan ang yumakap sa Islam ay patatawarin ang lahat ng kanyang mga kasalanan at ang kanyang mabubuting gawa ay magiging doble-doble ang gantimpala nito. I think 10 times yata ang nakasulat doon, di ko matandaan. Pero kung ikaw na born Muslim ay na ganito ang tingin mo sa mga balik Islam, mabababa, kung gayon ang iyong puso kailanman ay hindi magiging ikhlas. At kung ang puso mo ay hindi ikhlas, yan ang tutupok sa iyong ego. So paalaala lang po sa ating lahat, nagampanan natin yung pagiging isang tunay na Muslim, kalakip ang tunay na diwa ng Islam. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Ana akhira da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.